Isang gabi, habang tulog na ang lahat, itong si Pilyo dahan-dahan na pumasok sa loob ng kwarto ng kanyang tita. Dahan-dahan nitong binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Halong pinagkabahan, halong excitement at kinakabahan ang nararamdaman ni Pilyo. Ang hindi alam ni Pilyo, nagising ang kanyang tita. Nakikiramdam lang ito kung ano ang kanyang gagawin kung bakit ito pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Dahan-dahan itong lumapit sa kinaroroonan ng kanyang tita, itong si Pilyo. Habang nakahiga ito na buong akala niya ay tulog, dahan-dahan itong lumapit sa kama kung saan nakahiga ang kanyang tita. Dahan-dahan itong lumapit sa may paanan dahil ang kanyang tita hindi ito nakakumot. Ang suot lang nito ay isang bestida na mahaba na nakahiga ito ng patihaya. Lumapit ng dahan-dahan si Pilyo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang paa ng kanyang tita. Paakyat hanggang sa binti. Medyo kinakabahan si Pilyo kaya tumigil muna siya at luminga-linga. At dahil sa pakiramdam niya na hindi ito gising, itinuloy niya hanggang tuhod ang kanyang paghawak. Hanggang sa dahan-dahan niyang itinaas ang duster na suot ng kanyang tita. At dito, tumambad sa kanyang paningin ang kanyang pakay. Ang kanyang pakay na kanyang kinakaadikan. Dahan-dahan nilapit ang kanyang mukha at inamoy-amoy ito na para bang gutom na gutom. Gutom na gutom sa amoy. At nararamdaman ni Pilyo kung gaano ito kalambot. At ito namang kanyang tita ay gising ito. Nakikiramdam lang ito pero hindi talaga siya nagpapahalata na alam niya ang ginagawa ng kanyang pamangkin. At dito, buong akala kasi ni Pilyo na tulog ang kanyang tita, itinuloy pa rin niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang suot nitong panty.